Muling pinagsama-sama ng Panginoon at upang magpuri at salamat sa ating buhay na Diyos. Amen? 4 na buwan na lang mga kapatid, bare months na. Ang bilis ng panahon. Amen. This time, sa ating pag-umpisa, tayo mga tumayo. And let's sing the song On That Day. Isang awit lang tayo ngayon, mga kapatid, dahil meron tayong Big Sunday. Let's all stand up, please, and let's sing On That Day. Tunay na meron silang araw ang Panginoon upang ang lahat ay magbigay ng pagsusulit sa Kanya. Okay, ready now. I believe in Christ, risen from the dead. He now reigns victorious, His kingdom has no end. Through His resurrection, death has lost its soul. I know on that final day I'll rise as Jesus rose. On that day, we will see You shining brighter than the sun. On that day, we will know You as we live our lives as one. Till that day, we will praise You for the never-ending grace. We will keep on singing on that glorious day. What a blessed hope, though our time is worn, we will stand eternity around our Savior's throne. Though we give our losses, giving not in vain, for we know our crown of glory waits beyond the grave. On that day, we will see You shining brighter than the sun. On that day, we will know You as we live our lives as one. Till that day, we will praise You for Your never-ending grace. And we will keep on singing
dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na muli po ninyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po at kami ay nagising ng matiwasay, may kalusugan, may kalakasan. Salamat po sa inyong kamay na mapagpala at hanggang ngayon kami po ay buhay pa, malakas, nakakahinga ng maayos. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Kung iisipin po namin ang aming mga pagkakamali at pagkakasala sa nakaraang araw, Panginoon, ay hindi po kami karapat-dapat sa mga kabutihang ito. Subalit dahil mabuti ka, dahil mahabagin ka, dahil gustos ka ng biyaya na masagana, Lord, hanggang ngayon, tinatanggap at tinatamasa po namin ang lahat ng mga bagay na ito na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay na ang lahat ng ito ay galing sa iyo, kaloob mo sa amin, sapagkat wala kaming kahit na anong pwedeng gawin upang makamtan namin ang iyong pabor. Ito ay biyaya mo lamang sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang iyong isinugo dito sa lupa upang para sa kapakanan ng mga makasalanan, siya po ay magdusa, magtiis, mamatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga pagkakasala. Subalit, salamat o Diyos, hindi siya nanatili sa kanyang libingan. Pagkus, pagkatapos ng 3 araw, siya po ay muling bumangon sa mga patay. Maraming salamat po. At dahil doon ay nakamtan namin ang inyong katwiran. Dahil doon ay natanggap namin ang iyong biyayang nagliligtas mula sa aming napakatindi at nakakatakot na kapahamakan. At ngayon, Panginoon, mula sa kadiliman, inilipat mo kami sa liwanag. Mula sa aming kamatayan, inilipat mo kami sa buhay na walang hanggan. At mula sa kapangyarihan ng Diablo, kami ngayon ay nasa kapangyarihan po. Tunay nga ang sinabi ng aming Panginoon na kung kami ay kanyang palalayain, kami ay magiging malaya nga. Salamat po. Purihin ka, tunay na karapat-dapat ka sa lahat ng aming pagpupuri, pasasalamat, pagdiriwang at pagsamba sa iyong dakilang pangalan at ikaw lang at walang iba, sapagkat walang sino mang katulad mo, walang sino mang kabigay sa amin ng bukas na kaunawaan pagdating sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng inyong mga banal na salita. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, O Diyos. Hugasan linisin niyo po kami sa aming mga karamihan at dalangin ko muli, kausapin at kilusin mo po kami sa umaga nito ng kanilang mga kabigatan at pagsubok, Panginoon. Lord, gusto po ang inyong blessings sa kanila at agpuin mo po sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan at kahilingan. Gayon din, O Diyos, malugod ka sa kanilang mga pagpapasalamat sa mga pagpapalang inyong pinagkaloob. At Lord, dalangin po na tulungan mo rin ang mga may sa mga oras na ito, maging ang bawat isa. At gayon din naman ang aming Big Sunday mamaya, Panginoon, pag-ingatan mo po ang lahat ng magbibiyahe patungo sa aming Big Sunday, Panginoon. At nawa ang katotohanan ng iyong mga salita ay patuloy na may taas at ang kalwalatian mo lamang, O Diyos, ang may pagbunyi sa pagtitipong iyon. Sa aming kalagitnaan at sa bawat buhay na narito, maging sa lugar na ito, sa bayan ng Concepcion, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Batid namin na ikaw ay naghahari, Panginoon, at ikaw ay naghahari ng matagumpay. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, at mahal po namin kayo at nais namin kayong paglingkuran ng buong
puso at buong lakas. At kung lahat ay aming hiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, mananakop at Diyos na si Jesus. Ay pumunta na sa ating teksto sa umagang ito, sa aklat po ng unang Timoteo, kabanatang 6, at tayo po ay nasa ikahuling bahagi na ng aklat ng unang Timoteo, talatang 11 hanggang 21. Purihin ng Panginoon. Amen? Kailan lang natin sinimulan ang aklat ng Timoteo, at ngayon ay atin na pong matatapos sa biyaya po ng Diyos. Verse 11, ang sabi po niya sa 1 Timothy chapter 6, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Amen? Matatapos na natin ang unang Timoteo. But thou, O man of God, flee these things, so called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of sin, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. God bless the reading of His Word. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na aming binasa at babasahin pa. Muli, hinihiling po namin ang inyong makapangyarihang banal ng inyong mga salita, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito ay maunawaan po namin ang lubos sa magitan po ng pagbubukas ninyo ng aming mga tenga, ng aming mga mata sa inyong malaman. Nawa, O Diyos, ay lubusang maabot at maintindihan ang inyong mensahe sa umagang ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamagatan natin ang ating mensahe sa umagang ito, Charge to fight the good fight of faith. Charge to fight the good fight of faith. Nung nakaraan po, mga kapatid, sa ating pag-aaral dito po sa unang Timoteo, dito sa kabanatang 6, ay natalakay po natin ang patungkol sa mga alipin, bond servants, o sa ating modernong panahon, mga empleyado. At napag-aralan din natin ang patungkol sa false teachers, sa kabanalan, at sa pagiging sakim o mapagmahal sa salapi na siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang salapi ay hindi po masama. Amen? O kaya yan ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya lang, yung pagmamahal sa salapi, yun po, mga kapatid, ang tinatawag ni Pablo na ugat ng lahat ng kasamaan. Yung pagiging sakim pagdating sa salapi at sa mga material na bagay, ito po ang nagiging ugat ng kasamaan. Kaya maraming mga tao, ginagawa nila ang kahit na paraan na hindi kaaya-aya sa Diyos para makakamanlaman ng
malaking salapi at tunay na ang salapi ay nakakatukso, di ba? Kahit sa mga balita lang pag ibinalita yung jackpot sa loto, yung mga mata ng mga tao nag-i-star, di ba? Sabihin ba naman ang jackpot ngayon ay ito maliit na pag-asa para mapanalunan yung napakalaking salapi at yung mga maraming tao ay talaga namang ito ay kanilang pinagsasamantalahan na magkaroon ng pagkakataon dun sa maliit na pag-asa na makamtan yung malaking salapi na yon. At hindi natin maitatago na meron pong mga tao sa loob ng iglesia na gumagawa pa po ng mga bagay na yan. No? Ngunit yan, mga kapatid, ay pagmamahal sa salapi. Ano? Meron mga nagsasabi, Pastor, pag tinod ko po, mag-tights na naman. Kala mo naman totoo, ano? Pero pag nandyan na, mga kapatid, lalo na kung mapagmahal sa pera, hindi niya yan mabibitawan. Oo. Sa regular mga na tinatanggilit ng karamihan, ay hirap na sila sa pagbibigay. Paano pa kung sa ganung kalaking salapi? So yan po yung mga natalakay natin nung nakaraan dito po sa unang Timoteo, Kabanatang 6. At ngayon, nandito na po tayo sa konklusyon sa huling bahagi ng unang Timoteo. And Lord willing, sa susunod ay makapag-umpisa ulit tayo ng isa pang aklat dito po sa Bagong Tipan. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, itong pag-aaral na ginagawa po natin, tuwing uumpisahan po natin ang isang aklat, laging may agam-agam o takot sa aking puso na baka sa pag-aaral po natin ay hindi po ma-execute sa paraang nakaka-encourage sa bawat isa dahil kumbaga ito'y new ground sa atin na ating tinatahak. Pero dahil ito po yung ginagawa natin, hindi naman sa kalakasan at katalinuhan ko, ito po ay ginagawa po natin sa tulong ng Diyos, at sa biyaya ng Diyos. Kung kaya ngayon, nandito na po tayo sa huling bahagi ng unang Timoteo. At tunay na nakaka-encourage mga kapatid na paisa-isa, kahit na mabagal, ay natatapos po natin ang mga aklat dito po sa Bagong Tipan. So, dito sa chapter 6, verse 11, makita po natin sa verse 11 and 12 ang mga bagay na tinukoy ni Pablo para kay Timoteo na kanyang iiwasan at hindi iiwasan. Paul pointed out to Timothy what to avoid and what not to avoid. Okay? Sabi po niya, but thou, O man of God, flee these things. So, napaka-iksi nung sinabi niya na flee these things, yung tatlong salita na yun, ang ibig sabihin doon, layuan mo ang mga bagay na ito. So, pwede po natin isipin mga kapatid dahil patapos na itong sulat na ito, talagang ginawa po ito ni Paul, wala po itong verse o verses at saka chapters. Ano po? Kumbaga, isang buong sulat lang po ito. Kaya, ngayong sinasabi ni Paul na layuan mo ang mga bagay na ito, pwede po natin isipin na ang sinasabi ni Paul dito ay yung kanyang mga binanggit mula sa umpisa ng unang Timoteo sa chapter 1 hanggang ngayong patapos na. Hindi ko na masyadong bibigyan din ngayon yan, yung mga bagay na yan na kanyang pinapaiwas dahil mamaya ay babanggitin niya muli yan doon sa pinakadulo. Okay? Matatalakay po natin yan. Ang talakay po natin ngayon ay yung kanyang mga bagay na sinasabi na sundin mo. Ito ang lalayuan mo, ito ang susundin mo. Okay? Ano po ang susundin? Ang sabi niya,
follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Napakaganda, mga kapatid. Ano? Na kung saan susundin dahil ikaw ang halimbawa diyan. Dahil ikaw ang susundin nila habang sinusunod mo ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin, hindi lang po ito para kay Timothy, kundi para din sa bawat isa. Amen? So, sabi niya, follow after sa katuwid. Sumasabog na. Yung iba naman, 2 minuto. Yung iba naman, ilang oras. Di ba? Pero may mga tao na napakahaba ng pasensya nila. Oo. Meron ng narinig na kapwa-pastor na kinikwento niya yung asawa niya na kapag galit na raw yung asawa niya, nagsalita, di ba? Tapos, ay hindi pa mapigilan yung paggamit ng mga salitang hindi karapat-dapat. Di ba? Okay lang sana magsalita, magpaalala, pero dapat yung mga salitang nakaka-encourage. So, yun ang natural na pagiging galit ng marami, di ba? Tapos trabaho ng trabaho. Sabi ko, sana all. Sabi ko, galitin mo ng galitin para matapos sila ang trabaho dyan. Sabi niya, hindi naman maganda. Sabi niya, kasi hindi ako kinakausap. So, hindi rin naman maganda yun na hindi ka kinakausap, di ba? Ang problema naman doon, 2 araw, 3 araw, hindi ka pa rin kinakausap. Yung iba naman, pagkagalit, maliban sa hindi ka na kinakausap, hindi pa kumakain. Kung ilang araw, di ba? Hindi makakilos, hindi makapagtrabaho, sira ang diwa. Mga kapatid, ano sabi ng Bible? Ano sabi ni Paul kay Timothy? Follow after love. Faith, love, patience, meekness. Mga kapatid, nasa atin ang yan. Kung nasa atin ang banal na Espiritu, iyan ang mga bunga ng banal na Espiritu. Amen? Subalit, yan ay pinagkaloob sa atin na para bagang mga halaman na kailangan panaguin. Kailangan lumago tayo dyan. Ibig sabihin, kailangan natin i-exercise yan. Di ba? Hindi yung sasabihin mo, Lord, give me patience. And I want it right now. Hindi gano'n, ano? Gusto ko ng pasensya sa Panginoon. At ngayon na. Di ba? Kung katabi ko lang yung bakery ng pasensya yung pangalan ibabaka ko lahat sa'yo ng tinapay doon O ito, tinapay na pasensya. Para magkaroon ka. Di ba? So, napakaganda ng encouragement. Kasi bilang batang pastor, si Timothy ay maraming tendency na pwedeng makaligtaan niya itong mga bagay na ito. Next verse, sabi niya, fight the good fight of faith. So, nabanggit yung faith sa previous verse, ngayon nabanggit na naman dito. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagsunod sa mga bagay na may kinalaman sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitipid, at sa pagiging maamo, meekness. Okay? Ibig sabihin, meekness, maamo. Hindi yung lagi ka nalang mukhang tigre o mukhang leon. Okay? Maamo. Di ba? Ibig sabihin, yung mga bagay na yun na pagsunod doon sa mga napakagandang mga virtues na yun, yun yung sinasabi dito ni Paul na good fight. Okay? Tandaan nyo, this is a good fight. Yung pakikipagbaka sa pananampalataya, ang sabi ng Bible, this is a good fight. Di ba? Maraming mga tao ang maraming pinaglalaban sa kanilang buhay. Di ba? Yung mga kabataan na yun, kung ano-ano pinaglalaban. Itong nakaraang piyesta, naglalaban sila sa space para makapunta doon sa pinakaharapan, doon sa plaza. Para makita lang di ba yung artist na pumunta doon? Si Espanto. Espanto pa ba yung play doon? Anong play doon?
Yung singer? O, si Darren. O. Yung, tama ba? Espalto yung apelido. O, tama naman eh. Muntik na maging espalto. Ano? So, ang dami mga kabataan doon, talagang laban-laban para makasiksik doon sa harapan. Pati mga pamangkin ko nandun, huli sa camera eh. Huli pero hindi kulong. Ang dami mga tao ngayon kung ano-ano pinaglalaban. Oo. Pero mga kapatid, ang tanong, yung bang pakikipagbaka na pinapasok mo, yan ba ay mabuting pakikipagbaka? Pero kung nakikipagbaka ka sa pananampalataya mo para sa Diyos, yan ay mabuting pakikipagbaka. Ano man ang kahinatnan niyan, basta ikaw ay nakikipagbaka dyan, kahit sa tingin ng iba, talo ka, pero sa harap ng Diyos, ikaw ay nakikipagbaka sa mabuting pakikipagbaka. Pero kung iba naman yung inilalaban mo at malayo sa mga bagay na ito na binanggit ni Pablo kay Timothy, siguro pag-isipan mo yung oras, lakas at panahon na ginugugol mo dyan. Amen? Fight the good fight. Ilaban natin to, mga kapatid. Bakit? Bakit kailangan natin ilaban? Kasi salungan ang mundo sa bagay na ito. Salungan, maging itong ating laman. Tandaan nyo, itong ating laman na ito. Itong ating pag-iisip na ito. Kung hindi natin ito papasakot sa salita ng Diyos, maging ang mga bagay nito, salungan dito sa mabuting pakikipagbaka. Kaya kung makalala nyo, sabi ni Paul doon sa Roma, kabanatang 12, sabi niya, and be transformed by the renewing of your mind. Kailangan itong isip natin, ipasok din natin dito sa mabuting pakikipagbaka. Kasi itong isip natin ito, kung hindi natin binabantayan, ang dami pumapasok na hindi maganda dyan. Lalo na, napakahilig natin sa social media. Ang dami natin makikita dyan na pumapasok sa isip natin na pwede tayong dalhin sa hindi magandang kalagayan sa harap ng Diyos kung hindi po tayo nag-iingat. Okay? Andiyan pa kayo, mga kapatid? Ang napakasubo ako rito sa 5 of it. Baka malit tayo sa Sunday. So sabi niya, lay hold on eternal life. So yung the good fight of faith, yun din yung lay hold on eternal life. Ibig sabihin, if you are fighting the good fight of faith, you are holding on to eternal life. Yun ang ibig sabihin niyan, panghawakan mo ng mabuti yung buhay ng walang hanggan. Whereunto thou art called, and has professed a good profession before many witnesses. Yan din yung dahilan, ang sabi ni Paul, kung kaya nandyan ka sa ministeryo at ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo sa gawain ng Diyos. It is all one thing. Ini-elaborate lang ni Paul. Yan yung pagsunod sa katwiran, sa kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitimpi, pagiging maamo. Yan yung pakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa pananampalataya. Yan yung paghawak ng maipit sa buhay na walang hanggan. At yan din yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. So napakalinaw nitong sinasabi ni Paul kay Timothy. Ito kasi yung opposite na ginagawa ng sanlibutan at ng lahat ng wala sa pananampalataya. Yung mundo, they do not follow after righteousness. Yung mundo, they do not follow after godliness. Ano yung sinusunod nila? Ano yung kinikilingan nila? Yung kanilang pinanghahawakan? Yung mali. Tama ba? Yung salungat sa salita ng Diyos. Let's look at Isaiah chapter 5 and verse 20. Anong sabi niya? Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Di ba? Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, kahit yung common sense lang, nawawala na sila. Lalo na sa ibang bansa. Bagay, dito sa atin, gano'n na rin.
salamat mayroong mga atleta ngayon sa Amerika at sa ibang bansa na naninindigan na. Nung mga nakaraan ay naaabuso po yung mga normal na atleta. Pero ngayon, naninindigan na sila. Napanood niyo ba yung sa fencing, yung sa frisbee, yung kung ano pang mga sport, meron pang mga iba. I think swimming, na kung saan yung mga babae, na kung saan aabot sila sa finals, at ang kalaban nila ay trans, membro ng LGBTQ. Ang ginagawa nila, nagpuprotesta sila, hindi nila nilalabanan, at sinasabi nila, ang sport na ito ay para sa mga biological female lang. So, ngayon nagiging tanyag sila at sinusuportahan sila ng marami at binibigyan sila ng pagkilala sa kanilang ginagawa na paninindigan. Why? Kasi hindi tama na yung babae at lalaki ay magtutunggali sa isang sport katulad ng boxing o fencing dahil iba yung lakas ng lalaki sa babae. Tanggapin na natin yan mga kapatid dahil nasa Bible naman yan. Nasa Bible na naman talaga yan na binanggit ng Bible na yung babae is the weaker vessel at yung lalaki ay yung stronger vessel. Kaya kung pagtatanungin mo yan sa isang sport, katulad nung nakaraang Olympics, di ba? Yung isang babae na champion, nakalaban niya yung trans na lalaki, hindi man natapos yung round 1, talagang lumuhod na siya. Hindi na niya tinuloy. Ang sabi niya, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nasuntok ng ganyan kalakas. Isipin niyo, halos buong kabataan niya hanggang sa naging Olympian siya. Nagbo-boxing siya. Pero nung nakalaban niya yung lalaki na nagpapanggap na babae, at nung tinamaan siya, hindi na niya tinapos. Sabi niya, nag-train ako buong buhay ko, nagpagal ako, tapos ganito lang ang inabot ko. Pero I think yung panahon na ito parang tinanggalan na ng pagkilala yung trans na yun, inalis na sa kanya yung mga gantimpala na binigay sa kanya. So, ito yun mga kapatid, na marami mga tao yung masama, ginagawa ng mabuti. Yung madilim, ginagawang liwanag. Yung mapait, ginagawang matamis. Yun. Kasama na yung babae, kasabi na lalaki. At yung lalaki, sinasabi na babae. So mga kapatid, ito yung sinusunod ng sanlibutan. At nakakalungkot, minsan mayroong mga church people na ganito rin ang ginagawa. Nakakalungkot, mayroong mga tinatawag na rin sa ibang bansa ngayon na trans church. At talaga naman ang pinapangaral nila ay hindi na salita ng Diyos. Anong sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 and verse 12? Sabi niya, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Bakit? Mga kabataan, inanais ni Satanas ang inyong mga buhay. Bakit? Sapagkat sa panahon ng kabataan, nandyan ang kalakasan, nandyan ang kasiglahan, at yan ay ninanais ni Satanas. At kung hindi ninyo ibibigay sa Diyos ang inyong kalakasan, ang makikinabang, sino? Si Satanas at ang mundo. Kaya mga kabataan, focus kayo sa paglilingkod sa Diyos. Focus kayo sa salita ng Diyos. Malinaw na sinabi ni Paul ang mga bagay na susundin at hindi susundin. Huwag natin gayahin ang sanlibutan. Ang gayahin natin ay ang mga mananampalataya nagtatapat sa Diyos. Kaya lang, marami pa rin na pilit ginagaya yung ginagawa ng sanlibutan. Imbis na ang gayahin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan ninyo, dahil ang mundo at ang maraming mga hindi pa mananampalataya ay walang pagkilala sa salita ng Diyos. Kaya baliwala sa kanila itong mga bagay na ito.
At alam niyo ang sabi ng Bible? Let's read Job chapter 15 and verse 16. Job chapter 15 and verse 16. Ito, tingnan ninyo ang sabi ng salita ng Diyos. How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water. Paano magkasala ang mga walang pagkilala sa Panginoon? Parang tubig lang na iniinom sa kanila ang pagkakasala. Ganon kasimple. Ganon ba kahirap kuminom ng tubig? Napakadali, di ba? Ganon ang pagkakasala sa mga hindi mananampalataya. Napakadali. Napakagaan. Hindi sila nabibigatan, hindi sila nakukonsensya. Hindi katulad ng isang tunay na mananampalataya na kapag siya ay may nagawang hindi karapat-dapat sa Diyos, yan ay dinadala niya sa harap ng Diyos. Yan ay nagpapahirap sa kanyang kalooban. Yan ay nagpapahirap sa kanyang buhay. At magkakaroon lang siya ng kapayapaan kung yan ay ilalapit niya sa Diyos at pagsisisihan niya at ikukumpisan niya sa Diyos at ihihingi niya ng tawad. At gagawin niya yun. Bakit? Sapagkat ipinangako ng Diyos na kung sino man ang mag-uumpisa ng kanyang mga pagkakasala, ang Diyos ay matuwid at banal na siya'y papatawarin. Yung salitang, saka na lang ako lalapit sa Panginoon pag naayos ko na yung buhay ko, yun po ay doktrina ng Diablo, mga kapatid. Huwag kayong kakapit doon. Alam ko, lahat tayo sinasabi ng sarili natin yun sa oras ng pagkakasala. Kasi pag nagkasala tayo, parang ayaw natin lumapit sa Diyos, ayaw natin tumawag sa Diyos dahil parang ang tingin natin sa Diyos, parang katulad ng nanay natin o tatay natin o kapatid natin na parang nagkasala tayo sa kanila, parang galit sila sa atin na ayaw nila tayong kausapin. Parang gano'n ang ginagawa natin sa Diyos. Feeling natin hindi niya tayo tatanggapin. No! Sa oras ng pagkakasala, mga kapatid, ang dapat agad natin takbuhan ang Diyos. Anong sabi ng Psalms 119 verse 9? Wherewithal shall a young man cleanse his way? Paano natin nilinisin ang ating buhay? By taking heed hitherto according to thy word. Nakita po ninyo, mga kapatid? Kaya sabi ni Paul kay Timothy, follow after righteousness, godliness, faith, love, meekness, and patience. Verse 13. Tingnan natin ngayon ang verse 13 hanggang verse 16. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his times he shall show who is the blessed and only potentate, the King of Kings and Lord of Lords. Ibig sabihin ng potentate sa ibang masalin, sovereign, okay, almighty, all-powerful. Verse 16, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Mga kapatid, una itong binanggit sa verse 14 na that thou keep this commandment. Merong kautusan, okay, na tinutukoy dito na kailangan panghawakan ni Timothy. Katulad kung paano ito pinanghahawakan ni Paul. Okay? Ang sabi ni Paul sa verse 13, I charge thee, I give thee charge in the sight of God. Sabi niya, ito ay tinatagubilin ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay at sa harapan ni Kristo Jesus na kung saan sa harap ni Pontius Pilate ay nagbigay ng maganda at mabuting patotoo.
So, tinutukoy rito na magandang halimbawa na dapat tingnan ay ang ating Panginoong Hesus na sa kabila ng kanyang naging kalagayan nung iharap siya kay Pontius Pilate, ay nanindigan pa rin ng ating Panginoon. Alam niyo ba, sabi ni Pilato sa Panginoon, sabi niya, alam mo ba na may kapangyarihan ako na palayain ka o parusahin ka sa pagkakataon ito? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, wala kang kapangyarihan sa akin o ang sino man. Sabi niya, kung ano man ang meron ka ngayon ay dahil binigay ng aking Ama sa iyo. At kung ano man ang iyong magiging desisyon, yan ay dahil itinalaga ng aking Ama. So, ito yung sinasabi na kung saan ang ating Panginoon hanggang kamatayan, tiniis niya para magampanan ang kalooban ng Diyos. So, ito yung tinutukoy dito sa verse 14, that thou keep this commandment. Sinasabi ni Paul kay Timothy, ito kalooban. Itong mga sinulat niya sa 1 Timothy na tinatagubilin niya, especially yung kanyang office at yung kanyang trabaho na palaguin ang mga tupa ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang sabi ni Paul, keep this commandment without spot. So, ito ay ingatan mo, unrebukable hanggang kailan? Until the appearing of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Which in His times, verse 15, shall show who is blessed and only potentate, King of kings and Lord of lords. Pinapakilala rito, sino ba? Si Kristo. Siya lang naman ang pinakamakapangyarihan. Siya lang naman, ang sabi ni Paul, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang sinasabi dito ni Paul, huwag ka mahikaya doon sa iba na kung ano-ano ang inaano because you are already serving the King of Kings and Lord of Lords. Kaya kung tatalikod ka dito sa tinatagubilin ko sa iyo, sabi ni Paul, ay ang pupuntahan mo ay doon sa mababa. Dahil ito na ang pinaka mataas sa lahat, pinaka makapangyarihan sa lahat, ang ating Panginoong Hesus. At siya ay babalik, amen? Siya ay babalik upang tuparin ang kanyang mga pangako. So, sinasabi ni Paul kay Timothy na maging matapat ka sa iyong pagiging pastor, pagiging minister ni Kristo sa kanyang iglesia. Itong pagiging overseer mo sa mga tupa ng Diyos, kailangan manatiling walang kapintasan. Kaya hindi po ganun kasimple yung maging pastor. Amen? Kaya diyan may mga nagpapakilalang pastor o kung saan man, makikita mo yung kanilang buhay, mababalitaan mo kung ano ang ginagawa, mga kapatid. Ang sabi ni Paul kay Timothy, hindi marapat ganon. Keep your office and your ministry spotless and blameless until Jesus comes. Si Kristo po ay babalik. Ibig sabihin, ang sabi ni Paul, ito ang iyong titingnan, ang pagbabalik ni Kristo. Ang buhay ito sa lupa, maraming pagsubok, maraming suliranin, maraming paghihirap. Tama? Minsan, madalas nga, tumingin ka lang sa salamin pagsubok na Tama? Kaya mga kapatid, tumingin tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pagbalik ng Panginoon, ang makakamtan natin na kanyang ipinangako, katulad ng kagalakan sa kanyang presensya, ay hindi pansamantala, kundi pang walang hanggan. Hindi katulad yung mga pagsubok mo at yung mga pagsubok ko, pansamantala lang yan, mga kapatid. Oo, minsan may mga pagsubok na sobrang bigat at sobrang hirap. Pero tandaan mo,
pansamantala lang yan, mga kapatid. Kaya ang ating kaaliwan is looking unto Jesus, ang sabi ng Hebrews. Tama? The author and the finisher of our faith. Tumingin tayo, ito ang magiging kaaliwan natin na ang Panginoon ay babalik. At sa kanyang pagbabalik, kukunin niya lahat ng sa kanya. At aalisin niya lahat ng sakit, aalisin niya lahat ng karamdaman, aalisin niya lahat ng suliranin, lahat ng problema, at ang lahat ay magiging ayon sa kanyang kalooban at kalwalhatian. So, itong aking mga troubles, mga kapatid, pagtiisan natin. Amen? Pagtiisan natin. Maglingkod tayo ng matapat. Walang sinabi ang Bible na ang paglilingkod ay magiging madali. Katulad ng sinasabi ng iba. Sa iba, parang ang paglilingkod sa Diyos ay pagpapayaman. Ang problema, maraming di mayaman. Sila lang ay mayaman. Maling mensahe po yun ng Ebanghelyo, mga kapatid. Amen? It's always worth when we look for the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dahil sa kanyang pagbabalik, yung pinaka-problema natin, ano yun? Kasalanan. We will be free from sin for all eternity. Paano pagkakasya sa maliit at limitado natin isip yun? Na tayo magiging malaya sa kasalanan. Paano yun? Pag-isip pa rin natin, araw-araw sa buhay natin, kaharap na natin yung pagkakasala. Paano kaya yun? Yung araw-araw hindi ka nagkakasala, wala kang naiisip na kasalanan, wala kang nasasabing kasalanan, wala kang nakikita kasalanan, paano kaya yun? Yun ang hinihintay natin sa pagbabalik ng Panginoon. Na tayo mananahan sa kanyang kabanalan at kalwalhatian at magpupuri tayo at maglilingkod sa kanya magpakailanman. Verse 17 hanggang 19. Ito na. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. So this is a charge to Timothy to warn the rich of this world, especially yung mga nasa loob ng church. Ito po, church na ito ay para sa mga mayayaman. Na sabi ni Paul kay Timothy, paalalahanin mo sila na huwag silang maging mapagmataas, huwag silang maging mayabang dahil mayaman sila. Alam niyo naman, hindi naman lahat ng mayaman, ano? Pero maraming mga taong mayaman na parabang at tingin sa'yo ay parang walang tuwet. Napanood niyo ba yung pangyayari kamakailan lang sa social media? Yung bulok na kotse at saka yung bagong kotse. Tapos ang nangyari, nabangga ng bagong kotse, yung bulok na kotse, tapos tinakbuhan, tapos sinabon nung nahabol. Ang sabi nung bulok na kotse, "Ma'am," sabi niya, "ba't naman kayo tumakbo? Nabangga niyo ako eh." Sabi niya, "Bulok naman yung kotse mo eh, yung sa akin bago eh." Tingnan mo kabastos at kapag mataas yung mga ibang mayaman. Di ba? Ibig sabihin, sabi niya, okay lang mabangga yan, bulok naman yan eh. Ito nga sa akin, nabangga eh. Bago eh, hindi ako nagreklamo. Hindi man lang niya naisip na naka-perwisyo siya. Tinakbuhan pa niya, sabi niya, huwag silang magtiwala sa kanilang mga, ang tawag ni Paul, sa verse 17, uncertain riches. Sa mga kayamanan, hindi naman sigurado. Kita nyo naman yung nangyari kamakailan lang, doon sa tayo magtitiwala. Katulad ni Job, amen? Kaya kahit nung nawala ang lahat kay Job, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. At ito yung encouragement sa mga mayaman. Verse 18, they must do good. Gawa sila ng mabuti. Paano? That they be rich in good works. Ibig sabihin, pwede kang maging rich in pera o kayamanan
pero pulubi ka sa good works sa harap ng Diyos. Pwede ka naman maging pulubi sa pera, pero mayaman ka sa good works sa harap ng Diyos. Amen? Pero sa mga mayaman, they can be both. Di ba? Ito yung isang privilege sa kanya. Kaya alam, napakahirap ito kasi marami ito sa mayaman eh. Pero sabi ni Paul, encourage mo sila na maging mayaman, hindi lang sa salapi, kundi sa good works. At ano pang sabi niya? Ready to distribute. Ibig sabihin, yung kayamanan nila, kailangan lagi silang handang tumulong. Lagi silang handang magbahagi sa mga tunay na nangangailangan. Verse 19, ano yun? Laying up in store for them, for themselves, a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. So yun pala yung laying hold on eternal life, yung nagkakaroon tayo ng maraming good works sa harapan ng Diyos. Ano yung good works? Yung patuloy natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya ngayon, nandito tayo, iniwan natin yung ibang bagay, we are obeying God according to His will. Good works yan. Minsan, may nagapi sa'yo, ang ginawa mo, pinagpasensyahan mo at pinagpray mo lang, sabi mo, Panginoon, nasaktan ako ng taong ito, tulungan niyo po na ako'y magkaroon ng pasensya at pagmamahal sa Kanya. Nawa, Panginoon, iligtas mo itong tao ito kung magkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Good works. Amen? Hindi yung sinaktan ka tapos susuburin mo agad. Di ba? Hindi po ganoon ang sinasabi ni Paul. We must be rich in good works. Maging mayaman tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Yun ang good works. Iba yung good works na ginagawa sa community, ng mga politicians, ng mga organisasyon. Ang good works na sinasabi nito ay yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Ready to distribute, willing to communicate, laying up in store. Ibig sabihin, nagpapayaman sa harap ng Diyos, hindi sa mundo. Kaya mga kabataan, alam ko, bata pa kayo, marami pa kayong maabutin kung luluhobin ng Diyos, pero goal ninyo, hindi dapat kayamanan sa mundo. Dapat ang goal ninyo, kayamanan sa Diyos. Kayamanan sa langit. And lastly, ito na, verse 20 and 21. The final charge. O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Avoiding, ito na yung sinasabi kanina, what to avoid and not to avoid. Di ba? So, ito na. Avoiding profane and vain babblings and oppositions of science falsely so called. Sa simpleng salita, false teachings. So, huwag kang maging abala sa mga bagay nito. Huwag kang masidetrack pagdating sa mga bagay nito. Huwag kang masyadong magbigay ng tuon sa mga bagay na hindi masyadong mahalaga. Kundi dito ka magtuon ng pansin sa salita ng Diyos. Katulad ngayon, mainit ang politika, ang daming nagdidebate sa politika. Sa sports, ganoon din. At yung debate sa sports, sa iba, talagang parang yun na yung buhay nila. Kung sino ba talaga? Si LeBron James ba? O si Michael Jordan? Ano? Ina-action nila yung panahon sa ganyan. Ang sinasabi nito ni Paul, mag-focus ka, ituon mo ang iyong pansin, hindi sa mga false teachings, hindi sa mga bagay na kumakain ng iyong oras pero wala nang kabuluhan, kundi mag-focus ka sa salita ng Diyos. Amen? Mag-focus ka sa kalooban ng Diyos. Verse 21, which some professing have heard concerning in the faith. Marami na ang natangay. O Timothy, ang sabi ni Paul, huwag kang magpapatangay katulad nila. Lay hold on eternal life. Follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Yan yung sinasabi ni Paul sa kanyang final charge.
And lastly, ang sabi niya, grace be with thee. Bakit? Because we can only follow after righteousness and godliness. We can only continue fighting the good fight of faith by the grace of God. Hindi natin ito makakayanan kung ang gagamitin natin, sarili nating lakas, sarili nating kakaliluhan. Limitado tayo eh. Pero kung lalabanan natin ito, itong mabuting pakikipagbaka na ito ng pananampalataya sa kalakasan at kakaliluhan ng Diyos, ibig sabihin sa magitan ng salita ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga salita, ibig sabihin makakayanan po natin. Fight the good fight of faith. Tandaan po ninyo, ang ating pakikipagbaka, sabi ni Paul, it is the good fight. Wala nang iba. Ito lang ang good fight. Si Manny Pacquiao, maraming naging fight. Pero hindi good fight yun. Bagamat natuwa tayo sa maraming fight. The only good fight is the good fight of faith. Kaya mga kapatid, anuman iyang nasa harapan mo, anuman iyang umahadlan sa iyo, keep moving forward. Keep fighting the good fight of faith. Tayo po lahat at kumain. Dakilang Diyos, marami po salamat sa inyong mga salita. Marami po salamat sa mga paalala po ninyo at salamat po sa biyaya po ninyo. At amin pong natapos ang unang Timoteo. Tulungan niyo po na nawa ay lalo pa kaming lumago at tumibay sa aming pananampalataya sa pagpapatuloy namin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. This time ay hilingin natin si Kuya Ace. Ipanalangin yung ating mga kaloob. Sa